Sa kanyang mga pahayag sa liwasang Bonifacio nitong Martes, may mga binitawan si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa charter change. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwala ka hindi. Totoo naman na kinalikot ni Marcos Sr. ang konstitusyon at gumawa pa ng bagong konstitusyon. Pero hindi siya ang unang nagamenda ng saligang batas. Ang isa sa mga pinakaunang pag-amenda ng konstitusyon ay bago pa mag-World War II. Ang 1935 Constitution, binuo ng isang Constitutional Convention, sinertify ng US President at niratify ng mga Pilipino noong May 1935. Pero ang original na bersyon nito ay unicameral. Ibig pong sabihin, walang Senado o Kongreso, isang lehislatura lamang. At ang Pangulo at Pangalawang Pangulo merong 6-year term at walang re-election. Ngayon, taong 1940, inamyendahan ng National Assembly o yung Kongreso noon ang konstitusyon. Ginawang bicameral na ang Assembly at may Senado at Kongreso na. Ginawang 4-year terms ang Pangulo at Pangalawang Pangulo na merong 1 re-election. At dagdag pa ni dating Pangulong Duterte, ang pangalawang gustong mag-amyenda ng konstitusyon. Ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos. Totoo naman na ginalaw ni Marcos Sr. ang 1935 Constitution. Katunayan, gumawa siya ng panibago, ang 1973 Constitution. 2 taon bago matapos ang kanyang huling termino, nagpatawag si Marcos Sr. ng isang Constitutional Convention para baguhin ang saligang batas. Ang konvensyon na ito, nabahira ng mga alegasyon ng korupsyon at pagmamanipula. Taong 1973, imbes na iparatify ni Marcos ang konstitusyon sa pamamagitan ng botohan, ginawa na lang niya itong viva voce or voice voting sa mga tinatawag na citizens assemblies. Kumbaga, ang mas malakas na boses, siya ang panalo. At ito raw po ang resulta ng voice voting. 14.9 million for the new constitution at 743,000 against. Pero kung paano ginawa ang bilangan, gayong boses lamang ang ginamit, hindi po malinaw. At mula noon, mga 5 o 6 na beses inamyendahan ang 1973 Constitution. Pero parang nalimutan ni Pangulong Duterte ang lahat ng iba pang Pangulo na nagbalak ding baguhin ang konstitusyon. Kasama na rin siya. Noon palang panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, maugong na ang tulak para amyenda ng konstitusyon at bigyan ng isa pang termino si FVR. Dito unang lumantad ang grupong pirma at ang panukala para sa People's Initiative. Pero binaril ito ng Korte Suprema taong 1997 dahil kulang pa ng enabling law para sa People's Initiative. Panahon naman ni Pangulong Estrada, tinawag ito ni ERAP na Constitutional Correction for Development. Bumuo si ERAP ng isang komisyon para magtulak ng pagtanggal sa mga nationalist provisions sa konstitusyon. Yun lang, napatasik si ERAP matapos ang 2 taon. Panahon naman ni Pangulong Gloria Arroyo, Constituent Assembly naman ang pinag-usapan sa tulong ni Speaker Jose de Venecia, pero hindi rin ito lumusot sa Korte Suprema. At unang taon pa lamang ni dating Pangulong Duterte, bumuo na agad siya ng komisyon para amyendan ang konstitusyon at gawing federal ang form of government ng Pilipinas. Malayo rin ang naabot ng talakayan nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero sa huli, binaril din ito ng kanyang mga economic managers. Pero patuloy ang pag-ikot ng mundo. At ngayon, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila isa sa mga nangunguna sa pagbabantay sa 1987 Constitution. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.